Hello everyone and welcome to my channel. This is Coach Jarrett, your life and career coach on YouTube. Maraming salamat po sa inyong suporta at kung hindi niyo pa po nagagawa, please click subscribe. Meron pong subscribe button dyan sa baba at sa tabi po nun ay mayroong notification bell. Pa-click na rin po yung notification bell para kayo po ay notify kapag meron akong bagong videos. At kapag nagustuhan niyo naman po itong video ko, please click like and share para mas marami po makapanood ng video natin, no? At mas marami po tayong makakapag-usap sa kung ano ang relevant sa ating buhay Pinoy. Okay, ngayon po ay May 21, 2020 at babalikan po natin yung topic na ABS-CBN, no? Medyo na-delay lang po tayo ng konti dahil po sa isang malaking kaganapan nitong nakaraan na inaresto na si Norman Mangusin. Every now and then po, no, susundot-sundutin na lang natin yung video na yun, no? Babantayan pa rin po natin at tututukan yan. Pero sa ngayon po, no, balik po muna ulit tayo kay ABS-CBN. 2 days ago, kay May 19, 2020, nabasa ko po sa Inquirer na si dating Senate President Juan Ponce Enrile nag-guest sa isang espesyal na session sa Senado. Okay, so ito po yung nangyari. Enrile asks, what's the urgency in granting the ABS-CBN franchise? Okay, pinanood ko po yung video kanina. Okay, former Senate President Juan Ponce Enrile on Tuesday questioned the need for Congress to act with urgency on the passage of the legislative franchise of ABS-CBN, even as he reiterated his warning against the grant of a provisional authority. Umaten ng sesyon ng Senado si dating Senate President Juan Ponce Enrile at doon na inulit niya ang kanyang babala sa pagbibigay ng provisional authority sa ABS-CBN. Okay, kung maalala niyo po, no, nitong nakaraan, nitong Lunes, no, ang Kongreso ay nag-usap tungkol sa pagbibigay ng prangkisa sa ABS-CBN. The very next day, no, Tuesday, nagkaroon po ng sesyon sa Senado tungkol din sa pagbigay ng prangkisa sa ABS-CBN, okay? Which parang medyo unusual, no? Medyo weird yung nangyari na yon kasi wala pa namang naipapasa sa Kongreso at tapos ngayon ay nagmi-meeting na tayo sa Senado kung ipapasa natin ang prangkisa ng ABS-CBN. Pero that's unusual, ano? So sinabi niya kay committee chairman, kung di ako nagkakamali, si Sherwin Gatchalian. Sabi niya, alam mo Mr. Committee Chairman, hindi ko maintindihan ano bang urgency ng prangkisa na ibibigay sa ABS-CBN. Tapos na yung termino nila. Negosyo, dapat ihinto. He said during the hearing presided by Senator Sherwin Gatchalian. Okay, so sabi ni napanood ko yung buong video nito and actually may mga punto siya doon na sa palagay ko ay pwede nating tignan. Okay, unang punto na sinabi niya, tapos na yung franchise at kapag sinabing tapos na ang franchise, ibig sabihin kailangan nang ihinto yung pagbo-broadcast ng ABS-CBN gamit ang free-to-air signals ng Estado ng Pilipinas. Yun po yung una. Pangalawa po is, bakit may urgency? Nung tinanong niya, yung bakit may urgency, ang ibig niya sabihin doon is bakit tayo nagmamadali? Mas maraming malaking problema ang Pilipinas ngayon na dapat nating harapin. Ang urgency ba niyan ay dahil kailangan malaman ng ating mga kababayan ang nangyayari sa ating bansa? My God, the nooks and corners of this republic is rich. Not by television, but by radio. Is rich. Mali yung nag-type ito, is reached. Okay, nararating. Not by television, but by radio. Our people know what's going on all over the country because of radio. Sabi niya. And isa po itong punto, no, na pwede nating tignan. Kasi po, ito rin po yung punto ng Malacanang. Kapag sinasabi nila na hindi pinipigilan ng administrasyon ang press freedom. Dahil ang ating pong press ay malayang-malayang nakakapamahayag. Hindi po ibig sabihin na porke nagsara ng ABS-CBN ay patay na rin ang demokrasya. Patay na ang pamamahayag. Dahil isang kumpanya lang naman na nagsara. Marami pang mga kumpanya na nag-ooperate ng broadcasting. Meron pong GMA. Meron po yung TV5. Meron pa yung mga iba pa nating local channels. Okay, pati yung mga religious groups natin, may sarili-sarili na rin channels. Sa mga probinsya, may mga radyo. Sinasabi kasi nila, kailangan daw ng mamamayan ang ABS-CBN dahil nagbibigay daw ito ng impormasyon para sa lahat ng libre. Yun nga po ang sinasabi ni dating Senate President Juan Ponce Enrile, na kung impormasyon at impormasyon din lang ang pag-uusapan. Bakit kayo nagmamadali? Bakit natataranta? Marami namang nagbibigay ng impormasyon. Ang sabi nga niya, the nooks and corners of this republic, yung kahit yung kasuluk-sulukan ng Republika ng Pilipinas ay nararating, nabibigyan ng balita. Sabi niya,
The issue here is we must comply with the Constitution. Ito kasi yung pinaka-importante. And ito rin po yung sinasabi ko nitong mga nakaraang vlog. Nagtataka po ako na kung bakit ang mga ating mga senador at ang ating mga congressmen ay kating-kating bigyan ng prangkisang ABS-CBN kahit ibig sabihin nito ay babaliin nila ang konstitusyon. Yun po ang sinasabi ko sa mga nakaraang kong vlogs at inulit at sinabi na rin ngayon dito ni dating Senate President Juan Ponce Enrile. Sinabi rin po niya, if Congress can grant a temporary franchise, what is the compelling reason for it not to grant a permanent franchise with a reasonable period of 25 years? Ano pong ibig sabihin nitong sinabi ni dating Senate President Juan Ponce Enrile? Ibig sabihin po nito, kung ang Kongreso nga ay kayang magbigay ng prangkisa na temporary na pangmadalian lamang na tatagal lamang ng 5 buwan, anong pumipigil sa Kongreso para magbigay ng prangkisa na mas matagal, na mas mahaba, na aabot ng 25 years? Para po sa akin, medyo reasonable naman yung tanong niya eh. May punto naman yung kanyang tanong. Kung papayag kayo ng 5 months lang na prangkisa, bakit hindi niyo lang ibigay yung 25 years? Nangyari po itong hearing na to May 19, 2020. The very next day, okay, May 20, sabi sa CNN Philippines, House to begin hearings on ABS-CBN franchise next week. Ibig sabihin, ang pag-uusapan na nila, the House of Representatives will begin tackling next week measures seeking to grant a fresh 25-year franchise to media giant ABS-CBN, lawmakers from the lower chamber said. Ang pag-uusapan na nila ngayon ay hindi na provisional franchise. Isang totoong 25-year franchise na ang pag-uusapan. At fresh ha, hindi ito renewal lang nun dati. Ito ay bagong prangkisa. So ang sabi, the House Committee on Legislative Franchises set its first discussion on the franchise proposals for Tuesday, May 26, next week. The hearing will be held via video conferencing application Zoom. Okay, so ito yung schedule. Okay, kinlik ko na yan. So ito yung lalabas. Ito yung agenda ng May 26, no? That's Tuesday, 9:30 a.m. magsa-start. So, call to order, roll call, reading and approval of the minutes, acknowledgement of members and guests, opening remarks of the chairman, deliberation of the following referrals. So, lahat to, okay, ABS-CBN, okay, ABS-CBN Broadcasting Corporation franchise, ABS-CBN Corporation franchise, ABS-CBN Broadcasting Corporation franchise. So, sa Martes next week, ang pag-uusapan nila ay ang prangkisa ng ABS-CBN. Okay, mukhang yun lang ang nasa agenda nila for next week. Tututukan din po natin yan, no? Pag nangyari na po yan next week. Balikan po natin yung balita. Sabi po ni House Speaker Alan Peter Cayetano, sa isang hiwalay na statement, he said, the panel will most likely hold 2 to 3 hearings a week. Some resource persons and witnesses may also be required to physically appear before Congress, provided that physical distancing and other health protocols will be observed. So, starting next week, May 26, uumpisahan na nila yung pag-hearing sa ABS-CBN franchise, tapos 2 to 3 hearings a week, tapos may mga resource persons din na pupunta para magbigay ng kanilang mga testimonya. I foresee that the hearings would not go beyond July, and by August, after President Duterte's SONA, we should be ready to decide. So, ang gusto niya mangyari, mamadaliin naman niya ngayon yung hearing. So, nung una, ang gusto niya mangyari, magkaroon ng provisional franchise para makapag-operate na ngayon ang ABS-CBN. Hindi tumalab. Hindi tumalab yung plano niyang yon. So, ang gagawin niya ngayon, sige, mag-hearing na tayo tungkol sa ABS-CBN, pero paspasin natin. Paspasin natin yan. Kailangan bago matapos ang termino ko bilang House Speaker, meron na tayong desisyon na pipirmahan na lang ng presidente natin. Ang akin lang naman po, no, bakit, uulitin ko lang po yung tanong ko matagal na. Simula nung nag-umpisa tong sa ABS-CBN na to, ulitin ko lang po yung tanong ko, bakit kating-kati tayo
O bakit kating-kati ang ating mga congressmen, ang ating mga senador, nang bigyan ng prangkisa ang ABS-CBN? Tulad ng nangyayari ngayong virus sa Pilipinas. Una yan. Pangalawa, nag-MECQ na tayo. At baka maka-experience tayo ng second wave ng infections. Nagkakalituhan na nga sa sa ano bang definisyon ng second wave. Ang sabi ni Secretary Duque, second wave na raw tayo. Ang sabi naman ni Spokes Roque, hindi pa raw tayo nasa second wave. Ano ba talaga? Mag-usap nga kayo dyan. Ilang linggo pa lang ang lumilipas. Kating-kating na ngayong buksan muli ang ABS-CBN. Hindi pa po dyan natatapos ang kalbaryo ng ABS-CBN. Bakit? Kasi, nung May 19 din, ang Korte Suprema mismo ang nagsabi, di rin nila bibigyan ng temporary restraining order ang NTC. Ano po ibig sabihin yan? Ang temporary restraining order po, or TRO, ay isang kautusan galing sa korte para pigilan ang papatupad. So, ang ginawa po ng ABS-CBN, nung nagsara po sila noong May 5, the very next day, if I'm not mistaken, within 2 days, nagsubmit sila sa Supreme Court, ng petition for a temporary restraining order para hindi ipatupad yung cease and desist order na inihain ng National Telecommunications Commission. Kaso ang nangyari, nitong May 19, ang sabi ng Supreme Court, hindi raw nila ito ibibigay. So siguro nabuburyo na si ABS-CBN, nakikita na ni ABS-CBN na matatagalan ang pagbubukas ng kanilang kumpanya. So ang ginawa niya, within the day, May 19 din, nag-announce na sila ng retrenchment. Or nagbigay sila ng babala na baka mag-retrench na sila. Ibig sabihin po ng retrenchment ay magtatanggal na sila ng mga tao by August. Okay? So, ABS-CBN warns of August retrenchment. Magbabawas na raw sila ng tao pagdating ng August. Dahil hindi binigyan ng temporary restraining order or TRO ang NTC, ibig sabihin hindi pa rin pwede mag-operate ang ABS-CBN. Ano daw nangyayari kung bakit magtatanggal na sila ng tao? Ang sabi, ang losses daw ng ABS-CBN everyday ay 35 million. Yan po ang nakasulat sa kanilang petition para sa temporary restraining order. Owned by the Lopez family, ABS-CBN told the Supreme Court, SC, its petition was urgent and it is allegedly losing 30 to 35 million each day it is off the air. So yun po ang sabi ng ABS-CBN. The network also slammed the CDO, the cease and desist order, as detrimental to its 11,000 employees, as a violation of due process and the equal protection of the law, freedom of speech, and the right of the public to access to information. So yun ang sinasabi ng ABS-CBN. Unang-una daw, mawawalan daw sila ng 30-35 million every day kapag hindi sila umere. Pangalawa, mawawalan daw ng trabaho 11,000 employees nila. Pangatlo, violation daw ito ng due process at ng equal protection of the law, freedom of the press, at access to information. Paulit-ulit to 11,000 employees, hindi naman 11,000 employees nila. Ang plantilla o mga regular employees ng ABS-CBN ay nasa 2,000 to 4,000 lamang. Yung natitirang 7,000 ay mga contractuals or talents. Okay? Talents yan. May comment pa si ABS-CBN ang sinabi niya, government too would be losing billions of pesos. Mawawalan daw ng billions of pesos ang gobyerno natin, which ABS-CBN has been paying through the years. The network averred in its 9-page reiteration of its original prayer for a TRO. So, ibig sabihin, ang sinasabi na ng ABS-CBN, mga judge, mga justices, kailangan bigyan nyo po kami ng kailangan bigyan nyo po ang NTC ng temporary restraining order at bigyan po kami ng kakayahan na mag-operate. Bakit? Maliban po sa mga nabanggit namin kanina, ito pong isa, mawawalan po ng revenue, mawawalan po ng taxes ang gobyerno. Teka lang ha, ABS-CBN. Babalikan ko yan. Bakit? Kasi, tulad ng nasabi ko sa dati kong video, sa nakaraan kong video, matagal na kayong hindi nagbabayad ng billions of pesos. Ang sinabi ng ABS-CBN, mawawalan daw ang gobyerno ng kakayahan na makasingil ng tax ng billions of pesos, billions of tax money, ayun ang sinabi ng ABS-CBN.
Kailan ba sila nagbayad ng tunay na tax? Kasi, babalikan natin, no, yung sinabi ni Annette Gozon. Sabi ng Esquire Philippines, GMA's Annette Gozon wants to copy ABS-CBN tax strategy. The daughter of GMA Network Chief posted her comment on a Facebook post about ABS-CBN's tax payments. Okay, so yun. Sabi ng Esquire, no, gumawa ng Facebook post si Annette Gozon. Ang sabi niya, baka GMA can copy this too to avoid paying taxes. Hehehe. Okay. Nag-comment si Willie Ramazola. Sabi niya, pesa is key. So, seriously though, sabi nung anak na may-ari ng GMA, seriously though, maybe you have some auditor FB friends that can give their opinion. Pasado naman kasi ang scheme na ito sa auditor nila. Bakit niya nasabi yun? Kasi, base sa financial records ng GMA, okay, the Kapuso Network paid a little over 1 billion in taxes compared to ABS-CBN's 421 million in 2017. In 2018, GMA remitted 928 million in taxes compared to ABS-CBN's 84 million. Okay? So, mapapansin nyo, asa dito yung sinasabi ng ABS-CBN na billions in billions of taxes? Kasi, 2018, 84 million lang. So, nasa dito yung billions and billions of taxpayer money. Sabi nyo, government too would be losing billions of pesos in taxes which ABS-CBN has been paying through the years. Siguro kung pag-iipon-ipunin lahat yung through the years na yun, naaabot ng billion. Ano pa ba? Hindi lang yan. Noong meron pong balita, no? Noong March 3, 2019, ABS-CBN settles tax case with BIR, pays 152 million. Anong nangyari dito? Noong February 27, 2019, nagkaroon ng compromise agreement. Ibig sabihin, kumompromiso ang gobyerno natin sa ABS-CBN tungkol sa kanilang tax. Ang binayaran ng ABS-CBN ay 152.44 million. 40% lang ng kanilang dapat bayaran. 40%. 40% lang ito ng kanilang dapat bayaran pero tinanggap ng Court of Tax Appeals. Court of Tax Appeals noong August 11, 2019. Okay, dahil hindi rin nakapagbayad ng taxes ang ABS-CBN Film Productions. Nagkaroon sila ng problema sa BIR. Ang dapat nilang bayaran noong panahon na yon ay 30.952 million. Pero magkano binayaran? 16.105 million na lang. Diba? Mga 60% lang ang binayaran nila, more or less. So, hindi ko sa akin po, no, mga kaibigan, no, hindi ko maintindihan yung sinasabi ni ABS-CBN na may karapatan siyang magsara dahil hindi na nila kayang bayaran ang pasahod nila sa kanilang mga tao. Hindi naman sila hindi sila nagbabayad ng tamang taxes. Wala nga silang tax deficiency. Wala silang problema sa kanilang taxes, nagbabayad naman sila. Yun lang, sobrang liit dahil gumagamit sila ng mga tax avoidance schemes. Base sa mga nakita natin tungkol sa ginawa nilang tax avoidance scheme sa pamamagitan ni Big Dipper at sa kanilang pagsesettle sa Court of Tax Appeals 2 beses na sa isang taon, hindi ko maintindihan kung bakit kailangan nilang sabihin na magsasara sila. Obviously, marami silang pera. At hindi lang yan. Hindi lang po ABS-CBN ang negosyo ng mga Lopezes. Meron pa pong iba. So, pwede itong isalba ng mga iba nilang negosyo na kumikita rin ng malaki. Sabi ni Katigbak, CEO ng President and CEO ng ABS-CBN, when we were taken off air on May 5th, we made a commitment to our employees given the difficult economic situation following COVID-19. I'm afraid that if we cannot get back on air soon by August, we may already have to consider beginning a retrenchment process, he told the Senate. Okay? So Katigbak said that the company cannot make an open-ended commitment to its 11,000 employees due to financial constraints. So, mga kaibigan, ito yung mga galawang hindi ko maintindihan. Kasi, ngayon, isasangkalan niya yung mga empleyado niya para lang makuha niya yung prangkisang gusto niya. Mga kaibigan, kung gagamit ako ng isang illustration, si ABS-CBN, ginagamit nila ngayong hostage, yung mga empleyado nila, o para ibigay ng gobyerno natin, yung prangkisang hinihingi nila.
gagawin kong bargas yung sinabi ni Carlo Katigbak. Ganito. Kongreso, kung hindi nyo kami bibigyan ng prangkisa, tatanggalan ko ng trabaho to. Papatayin ko career ng 11,000 employees ko. Kung hindi nyo ako bibigyan ng prangkisa. Kino-hostage ng ABS, kino-hostage ni Carlo Katigbak ang mga empleyado nila para i-pressure ang gobyerno natin na bigyan sila ng prangkisa. Hino-hostage nila ang mga empleyado nila para lalo silang yumaman. Mga kaibigan, ito hindi magandang galawan to ng kahit sinong negosyante. Kung ikaw ay isang matinong negosyante, ang unang-unang mong titignan ay ang kapakanan ng iyong empleyado. At kung inisip nila yan noon pa lamang, alam nila na matatapos na ang prangkisa nila, alam nila na may posibilidad na hindi ma-renew ang kanilang prangkisa, dapat gumawa na ng paraan si ABS-CBN. Dapat dati pa lang, ginawa na niya ng paraan yung mga empleyado niya. Hindi na nga niya ginawa ng paraan ng mga empleyado niya. Pinangsangkalan pa niya. Carlo Katigbak, hold yourself accountable to this. Huwag mo nang isisi sa gobyerno yung kapabayaan nyo. Managot ka dito. Yung mga problema kung bakit nahihirapan kayong kumuha ng prangkisa ay kagagawan ng kumpanya nyo. Hindi ang kagagawan ng gobyerno. Hindi ang kagagawan ng mga empleyado. Kagagawan nyo yan. Dahil kayo yung nagpapatakbo sa kumpanya. Kayo yung may-ari ng kumpanya. So, kung nagustuhan nyo po nga ang video today, please click subscribe. At kung gusto nyo po makausap directly, meron po akong Facebook page, the Type 5 Project with Coach Jarrett. Meron din po akong Twitter at Instagram. Type nyo na po at Coach Jarrett. Meron din po akong email address sa type5project@gmail.com. So once again po, salamat po sa panonood. Good morning, good afternoon, and good night. And I'll see you in my next video.